Nagsimula ang lahat ng magpasya ang mga Diyos ng unibersong ito na isali ang lahat ng mga planetang tinitirhan ng mga matatalinong nilalang sa isang labanan hanggang kamatayan. Ang mga natalong planeta ay agad na mabubura ng walang bakas. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay Jihan, at siya ay nagkaroon ng SSS rank na kasanayan sa martial arts ng isang Diyos, ngunit hindi pa niya lubos na na-unlock ang potensyal nito. Ang natitirang mga tao ay masyadong mahina at natalo sa laban-laban sa mga orc. Tanging ang ating MC lamang ang nakaligtas. Pero natalo pa rin ang Earth, at nagsimula ang proseso ng pagtanggal. Nang maglaho ang buong planeta, tanging si Jihan na lamang ang natira, na ang kanyang kakayahan ay hindi natanggal. Ang natatanging kakayahang ito ay nakakuha ng atensyon ng mga Diyos, at nagpasya silang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon upang ma-unlock ang buong potensyal ng kanyang kakayahan. Bukod dito, nakatanggap siya ng isang sirang sistema na nagpapahintulot sa kanya na mag-level up ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa iba. Nakakuha rin siya ng access sa isang achievement store kung saan maaari siyang bumili ng mga natatanging item at makakuha ng mga bagong kakayahan gamit ang mga puntos na kanyang nakuha. Nang magising si Jihan ng bigla, ang unang narinig niya ay ang mga mahihinang boses mula sa isang telebisyon. Dahan-dahan siyang nagising at sinubukang alalahanin kung ano ang nangyari. Ang huli niyang naaalalang nabasa mula sa sistema ay na siya ay ibabalik sa unang yugto ng liga. Kumukuha siya ng sandali upang tingnan ang kanyang paligid at agad na nakikilala kung nasaan siya. Nasa tuktok siya ng gusali kung saan siya dating nakatira, noong 2020, sa South Korea. Walang mga halimaw na sumisira sa mga kalye, o mga larong nagbabanta sa buhay, at ang mga bata ay naglalaro pa sa bangkita, ginagaya ang hari ng espada, si Yoon Sejong. Napagtanto ni Jihan na talagang na-teleport siya pabalik sa mga panahon ng kapayapaan ng walang babala. Para makasiguro, tinawag niya ang kanyang status window upang makita kung ang kanyang mga kakayahan ay na-reset din. Siya ay ibinalik sa level 2, na nagpapatunay na siya ay bumalik na sa nakaraan, sa puntong unang pumasok siya sa liga. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Kung gagamitin niya ang impormasyon mula sa kanyang nakaraang buhay, may pagkakataon na mababago niya ang hinaharap, at kailangan niyang baguhin ito upang maprotektahan ang lahat sa pagkakataong ito. Sa kaalaman ng katapusan ng laro, sisiguraduhin niyang iba ang lahat sa pagkakataong ito. Noong taong 2020, may matibay na katayuan ang Korea, at mayroon silang isang nagtatagumpay sa mga chart pagdating sa lakas. Sa mga nangungunang manlalaro sa mundo, may 11th na itinuturing na pinakamahusay, at sa mga 11 na ito, may isa na nagtatanggol ng ikatlong pwesto. Siya ay isang lalaking may nakakasilaw na lakas na kayang talunin ng isang dosenang manlalaro sa isang atake lamang. Ang lalaking iyon ay si Haring Espada Yoon Sejong, at siya ang dahilan kung bakit ang Korea ay may matibay na hawak bilang isa sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. Siya ang karangalan at kayamanan ng Korea, at dahil sa kanyang pakikilahok sa Battle.net, nakuha niya ang titulong pinakamalakas na mandirigma, at nagawa ng Korea na mapanatili ang mataas na ranggo sa loob ng Hilagang Silangang Asya. Sa hindi bababa sa nagawa nila iyon hanggang sa araw na nagkataon lang na muling isinilang si Jihan. Sa araw na iyon, personal na inihayag ni Yoon Sejong na nagpasya siyang palitan ang kanyang pangalan sa Ryuhei at maging naturalized na mamamayan ng Japan. Dapat sana'y isang normal na araw ito noong Hulyo taong 2020, pero sa araw na iyon, nakatanggap ang Korean Battle.net ng pinakamalaking pagkabigla sa kanilang kasaysayan. Laging kinaiinisan ni Jihan ang pagtingin sa mukha ng lalaking halos nagdulot ng kapahamakan sa Korea. Pagkatapos umalis ni Yoon Sejong, ang Korea ay nahulog sa malaking kaguluhan. Mula sa paghawak nila ng mataas na ranggo sa Battle.net, naharap sila sa sunod-sunod na pagkatalo, at sa huli, bumagsak sila sa ranggo sa loob ng liga sa isang nakakatakot na bilis. Basta umaasa na lang ang mga tao na walang malaking pagbabago sa ranggo, at iniisip nila na marami pang mga matatalino at may potensyal na kabataan sa bansa na makakatulong sa Korea na manatili kahit papaano sa top 20. Sa ganitong uri ng defeatist na pag-iisip, hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang bumagsak sila. Walang sinuman ang nagpakita upang punan ang kawalan ni Yoon Sejong, at lalo pang lumala ang sitwasyon sa paglipas ng panahon. Magiging iba sana ang mga bagay kung nagkaroon ng kaunting oras pa, pero sobrang brutal ng Battle.net. Pagkatapos magsimula ang Space League, naging mas seryoso ang mga bagay. Noong una, ang Battle.net ay tinatrato na parang laro, pero ang Space League ay ginawang isang labanan para sa kaligtasan. Kung may mamatay sa laro, mamamatay din sila sa totoong buhay.
Nagpakita rin ng mga halimaw sa mga bansang bumagsak sa mas mababang ranggo, at magaganap ang isang panig na pagpatay sa mga bansang iyon. Matapos umalis si Yoon Sejong at bumagsak ang Korea sa mas mababang ranggo, ito ay tuluyan ng nawasak. Ang mga nakaligtas ay nagtipon-tipon at nagsimulang magsabi na kung nanatili ang hari ng espada, magkakaroon sana ng ibang wakas ang Korea. Ganyan kahalaga ang Sword King. At higit pa rito, siya ay bayaw ni Jihan. Upang ilabas ang kanyang galit, sinira ni Jihan ang isang litrato ng pamilya ni Yoon Sejong na nakasabit sa sala. Jihan ay nagtataka pa rin kung bakit mamahalin ng kanyang kapatid ang isang katulad ni Yoon Sejong, at kung gaano kaiba ang mga bagay kung siya ay buhay pa. Ngayon na tapos na siyang magbalik tanaw sa nakaraan, panahon na para alamin kung ano ang gagawin sa kasalukuyan. Maganda na bumalik siya sa nakaraan, pero sa ngayon, sobrang pangit ng kanyang mga stats. Noong kabataan niya bago ang Space League, ginugol niya ang lahat ng kanyang libreng oras sa pag-inom at pagsusugal ng kanyang pera. Hindi niya alam kung gaano kahanga ang kanyang regalo noon. Ang isang regalo ay isang espesyal na talento na ibinibigay sa isang manlalaro kapag umabot na sila sa edad na 18. Kaunti lamang ang mga manlalaro na nakatanggap ng regalo, at dahil si Jihan ay malas na nakatanggap ng pinakamababang ranggo ng regalo, isang F-rank, ginamit niya ang kanyang kakayahang hulaan ang panalo sa mga laro at nagsugal bilang kabuhayan. Hindi niya alam noon kung gaano kahalaga ang magiging kanyang kakayahan dahil ito ay isang kakayahang lumalabas lamang pagkatapos ng paggising nito. Sa kabila nito, hindi nito binabago ang katotohanan na ang kanyang mga stats ay kakilakilabot at ang ganitong uri ng stats ay dapat pag-aari ng isang level 1 na manlalaro. Gayunpaman, sa kalagayan ng kalasinggan, napainom siya ng potion ng karanasan na akala niya ay alak, at iyon ang nagpa-level up sa kanya. Nakakatuwang isipin, mayroon din siyang maraming achievement point. Bukod sa katotohanang wala silang silbi at walang halaga, sigurado si Jihan na wala siyang nagawa bago siya pumasok sa liga, kaya nakakabaliw na mayroon siyang lahat ng mga puntong ito. Posible na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nangyari dahil siya ay bumagsak. Sa ngayon, nagpa siyang tingnan ang kanyang inventaryo, at may isang bagay doon na agad niyang napansin. Ito ay isang achievement points exchange coupon na nagbibigay ng espesyal na benepisyo sa huling nakaligtas na piniling muling hamunin ang laro. Siyempre, ito ay ginawa espesyal para sa kanya, at ito ay isang rank X item na nangangahulugang ito ay napakakapakipakinabang at bihira. Ginamit niya ito kaagad, at inactivate ng sistema ang isang tindahan ng mga tagumpay para sa kanya. Ang tindahan ay may mga bagay na eksklusibo para sa kanya na ibinibenta, at maaari pa itong ma-upgrade gamit ang isang tiyak na bilang ng achievement point. Malaki ang posibilidad na makakakuha siya ng mas maraming pagpipilian kung mag-upgrade siya, at kailangan niyang bumili ng isang bagay na maaari niyang simulan agad gamitin. Walang masyadong pagpipilian sa tindahan, kaya sumuko siya at sinubukang i-upgrade ito. Ang level 2 na pagpapalawak ay hindi nagbibigay ng kahit anong partikular na kapakipakinabang, kaya't in-upgrade niya ito sa level 3, at muli, hindi ito gaanong kapakipakinabang sa kanya. Sa natitirang 50,000 puntos, kung i-upgrade niya ang tindahan sa level 4, magkakaroon na lang siya ng 10,000 puntos. Habang tumataas ang antas ng pag-upgrade niya sa tindahan, mas magiging mahal ang susunod na pag-upgrade, kaya't mayroon na lang siyang dalawang pagpipilian. Maaari niyang bilhin ang lahat ng mga item na available sa kanya ngayon, o magpusta ng kanyang mga puntos at mag-upgrade sa level 4. Palagi na siyang masugid na manunugol, kaya't malinaw ang pagpipilian. Ipinataas niya ang kanyang tindahan sa antas ng achievement na 4, at agad na nagbunga ang kanyang mga aksyon. Ang susunod na antas ay nagbubukas ng isang item na tinatawag na Urgent Restoration. Pinapayagan siyang ayusin ang ibang mga bagay mula sa depektibong estado patungo sa perpektong estado. Mga magagandang resulta tulad nito ang dahilan kung bakit hindi siya makapagpigil sa pagsusugal. Paano siya titigil kung paulit-ulit siyang nananalo ng jackpot? Ngayon na nakuha na niya ang kakayahang ito na kahit na mga dilis, panahon na para sa tunay na pagsubok ng kanyang mga kakayahan. Pumunta siya sa isang silid sa ibang bahagi ng malaking penthouse at ginamit ang kanyang hinlalaki upang buksan ang akses sa isang espesyal na lugar. Ito ang silid paglalaroan ni Yoon Sejong, at halos nagulat si Jihan na kinikilala pa rin siya ng sistema bilang isang miyembro ng pamilya, kahit na wala na ang tunay na may-ari ng silid. Bilang karagdagan, wala siyang dahilan para magreklamo tungkol sa libreng regalo na ito. Binuksan niya ang inventaryo ng BattleNet Connector at natagpuan niya ang hinahanap niya.
Ito ay isang item na tinatawag na Dongfang Shu's Spoiled Brush, at ito ay isang A-rank na item na kahit ang inventaryo ay inilarawan bilang walang silbi. Ngunit sa kaunting tulong mula sa kanyang bagong Urgent Restoration Tool, nagawa niyang ayusin ito at ibalik ito sa kung ano talaga ang gusto niya. Ang A-rank na Spoiled Brush ay nagiging isang SS rank na item na may koneksyon sa Martial God. Bago pa man niya mapagmasdan ang kanyang nagawa, isang notification ang lumabas na nagsasabing malapit nang magsimula ang tutorial para sa Gangnam Bronze League. May natitirang 10 segundo na lang bago siya tawagin sa arena, kaya wala ng oras si Jihan para mag-aksaya. Tinawag niya ang kanyang status window at ginamit ang brush para magbago ng kanyang stats. Ang dahilan kung bakit siya nakasikat at naging ikapitong pinakamagaling sa mundo sa kanyang nakaraang paglalaro ay dahil sa isang kakayahang kalaunan ay nagdala sa kanya upang tawaging Martial Saint. Ang natatanging estadistikang ito ay pinagsasama ang kanyang lakas, liksi, at HP na mga katangian sa isa at tinatawag itong martial power. Ang brush ay iniwan dahil ito ay nasira, ngunit dahil dito, maaari na siyang magsimula ng kanyang paggising. Natapos niyang magsulat ng magtapos ang countdown, at siya ay sapilitang nag-login at tinawag sa Battle.net League. Ang misyon ng tutorial na ito sa Bronze League ay kaligtasan, at ang mga manlalaro ay dapat makaligtas laban sa mga halimaw ng Coliseum kasama ang 100 pang ibang manlalaro. Kapag kalahati ng mga manlalaro ang natira, magtatapos na ang laro ng kaligtasan, at matutukoy na ang mga nanalo. Agad na sinuri ni Jihan ang kanyang status window nang siya ay tawagin, at nagpasalamat siya nang makita niyang somehow ay nagawa niya ito. Nakuha niya ang martial power, at dahil dito, nakakuha pa siya ng 1,000 achievement points bilang gantimpala. Ito ay unang hakbang pa lamang sa kanyang pangunahing layunin na makuha ang Nameless Divine Art, ngunit sa upgrade na ito, madali na siyang makakalusot sa Bronze League. Binalaan din siya ng sistema na nakakonekta siya sa Battle.net ng walang connector, kaya dahil dito, tiyak na mararanasan niya ang 100% ng sakit sa laro. Naalala ni Jihan ito bago nagsimula ang Space League. Sa panahon ng tutorial, nagawa ng mga tao na mabawasan ang sakit sa pamamagitan ng pagbili ng mga connector. Ang ginamit ng kanyang bayaw na si Yoon Sejan ay isang high-end na produkto na nagbabawas ng sakit ng hanggang 79%. Balak ni Jihan na gamitin iyon ng mabuti sa hinaharap, pero sa ngayon kailangan niyang mag-manage nang wala iyon sa laro. Bumukas ang menu ng mga tagumpay at ipinakita sa kanya na mayroon siyang limitadong misyon. Kailangan niyang makamit ang numero 1 sa tutorial, at bilang gantimpala, bibigyan siya ng 1,000 achievement point. Wala ito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit magiging madali para sa kanya na matapos ang misyon na ito dahil sa tulong ng martial power. Sa wakas ay nagsimula na ang laro, at hindi pa man lumilipas ang 1 segundo mula nang ibigay ang abiso, may isang tao na tumatakbo sa likuran niya na may nakataas na espada. Ang biglaang umaatake ay mukhang nagmamadali upang mahuli ang isang baguhan na hindi handa at makakuha ng isang libreng at madaling kill, ngunit nagulat siya nang madali itong mapigilan ni Jihan gamit lamang ang 2 daliri. Hindi man lang makabawi ng espada ang lalaki at humarap si Jihan sa kanya. Pagkatapos, pinasalamatan niya ang lalaki sa pagiging bukas palad na ibigay ang unang pagpatay. Ito ang pinakamadaling masayang nilalaman sa laro, at iyon ay ang kakayahang walang awang pumatay ng mga tao. Isa pang bagay sa mundo na lubos na nagbago sa pagpasok ng Battle.net ay ang pagdagdag ng mga guild. Ang mga guild ay mga grupo ng mga tao na nagsasanay at namamahala sa mga manlalaro, at ang lahat sa buong mundo ay labis na interesado sa Battle.net. Dahil dito, inilaan ng bawat bansa ang kanilang mga yaman sa pagpapalago ng mga manlalaro, at ang mga kilalang kumpanya ay agresibong nag-invest sa pag-unlad ng mga manlalaro, na nagbigay daan sa pagtatayo ng malalaki at maliliit na guild sa South Korea. Dahil dito, nagkaroon ng Korea ng pagkakataong sanayin ang mga malalakas na manlalaro ng maaga sa liga. Ang Gangnam Bronze League ay isang lugar kung saan nagdebo ang mga umuusbong na bituin ng bawat guild. Sa partikular na laban ng Gangnam League na ito, isang nag-aasam na manlalaro ang tinawag sa Coliseum tulad ng iba pang mga manlalaro, at sinisikap niyang huwag mag-alala. Ang potensyal na cannon fodder na ito ay si Do Hyukgyo, at itinuturing niyang mas maswerte siya kaysa sa sinuman. Pagkatapos ng lahat, kasama siya sa Divergent Guild na pinamamahalaan ng Divergent Group. Ang kilalang guild na ito ay kilala sa pagkakaroon ng maraming umuusbong na bituin, at ang karaniwang binatang si Do Hyukgyo ay nakapasok sa kahangahangang guild na ito matapos makuha ang A-rank na regalo, Agility. Kaunti lamang sa mga tao ang nakakakuha ng A-rank gift, at dahil dito, sigurado siyang makakapasok siya sa top 50.
Ngayon, ang unang hakbang ay alamin kung sino ang magiging kalaban niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa karamihan, at ang tanging nakikita niya ay mga makapangyarihang kabalyero, malupit na mga mandirigma, at mga nakakatakot na halimaw. Sa harap ng napakaraming pagpipilian, gumawa si Du Hyuk-gyu ng matapang na desisyon na ganap na baliwalain ang mga ito at lumingon palayo na parang wala siyang nakita. Sa huli, ang manatiling buhay ang pinakamahalaga para sa kaligtasan, at ang ibang mga manlalaro ay nakatitig sa kanya na parang naamoy nila ang kanyang takot. Kung matanggal siya dahil sa kalokohan niya mula sa simula, talagang magiging nakakahiya iyon. Pagtingin sa paligid, mukhang karamihan sa mga manlalaro ay mula sa mga pangunahing guild, at lahat sila ay may magagandang kagamitan. Ang pagiging nandito ay parang hindi ka nga nasa Bronze League. Sa gitna ng karamihan, napansin niya ang isang tao na tila hindi bagay sa lahat ng iba pang mga umuusbong na bituin. Naka-wife beater siya, may sweatpants, at wala siyang sapatos o anumang kagamitan na may kukumpara. Nagtataka si Du Hyuk-gyu kung ang taong ito ay may balak bang makilahok sa Bronze League, o kung siya ay naipatawag lang ng hindi sinasadya. Siguro baguhan lang siya na naipatawag ng hindi sinasadya, na nangangahulugan din na siya ay isang libreng, madaling patayin. Inihanda ni Hyuk-gyu ang kanyang sarili at naghanda na umatake habang pinupuri ang kahit anong swerte na mayroon siya para bigyan siya ng ganitong kadaling kill mula sa simula pa lang. Pagka-notify ng sistema na nagsimula na ang laro, hindi nag-aksaya ng oras si Hyuk-gyu at nagmadali upang ibigay ang pangwakas na suntok sa di inaasahang baguhan. Maliban sa kanyang labis na pagkabigla, hindi lamang na-block ng baguhan ang kanyang atake, kundi ginawa pa niya ito gamit ang dalawang daliri. Walang katuturan na ang isang tao na tila sobrang hindi akma ay makakasabay sa kanyang A-rank na kakayahan sa bilis. Bago pa man niya maunawaan kung ano ang nangyayari, itinapon siya ni Jihan ng walang kahirap-hirap, parang wala siyang timbang. Jihan ay pinagtatawanan siya dahil dumating siya upang makilahok sa Bronze League na may simpleng regalo tulad ng liksi. Ikinagalit iyon ni Hyuk-gyu, na hindi matanggap na ang kanyang A-rank na kakayahan ay nilalay ng isang taong mukhang pulubi. Baka nagmamayabang lang si Jihan dahil nakapag-block siya ng isang atake. Sa kasong iyon, plano ni Hyuk-gyu na turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pag-charge ng kanyang pinakamabilis na bilis. Mukhang balak ng manlalaro na atakihin si Jihan ng buong lakas niya, at napipilitang aminin ng RMC na kahit ang bilis niya noon ay hindi dapat balewalain. Si Hyuk-gyu ay sumugod, diretso sa leeg ni Jihan, pero matagumpay na nakaiwas si RMC sa atake, umiiwas pababa bago pa ito tumama. Ngunit hindi pa tapos ang walang humpay na pag-atake, at muling sumugod si Hyuk-gyu sa kanya ng isa pang atake, at isa pa, at isa pa. Lahat ng kanyang mga atake ay madaling naiwasan, pero hindi ibig sabihin na masaya si Jihan. Sanay siyang makipaglaban gamit ang mas mataas na stats, pero ngayon kailangan niyang mag-adjust sa katawan ng isang level 2 na manlalaro. Hindi naman ganoon kabilos si Hyuk-gyu. Si Jihan ang mabagal, na nangangahulugang hindi magiging kasing dali ng inaasahan ang laban na ito. Gayunpaman, kahit na ganoon, bilang isang tao na nakaranas ng napakaraming laban, ang landas ng kanyang ambisyosong umaatake ay sobrang simple at halata. Si Hyuk-gyu ay sumugod muli ng isang malaking atake, at si Jihan ay tapos na sa pag-iwas sa pagkakataong ito. Pinukpok niya ang sandata mula sa kamay ng kanyang kalaban, na nagdulot ng paglipad ng espada sa hangin. Pagkatapos, bago pa man makapag-isip si Hyuk-gyu sa nangyari, tumalon si Jihan sa ere, nahuli ang espada at tinaga ito sa leeg ng kanyang kalaban, na nagwakas sa laban. Nahulog si Hyuk-gyu sa lupa, at habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan sa pagkatalo, nangako siya na sa susunod na magkikita sila ni Jihan, siya ang mananalo. Dahil dito, napabuntong hininga si Jihan sa kalungkutan, at talagang nailalarawan nito kung gaano kaganda ang mundong ito. Kahit patay na siya, pinag-uusapan pa rin niya ang susunod na laban. Lumalabas ang sistema at sinasabi sa kanya na siya ang nakakuha ng unang kill sa tutorial, at nakakuha siya ng 100 achievement points para dito. Sa kasamaang palad, nawawala ang espada dahil namatay na ang may-ari nito. Hindi kailangan ni RMC ng espada, at ngayon na nakakuha na siya ng medyo magandang warm-up, oras na para siyang lumipat sa susunod na laban. Una, kailangan niyang makakuha ng higit sa 5 kills para makakuha ng magandang posisyon sa misyon na ito. Tulad ng inaasahan niya, walang humahabol sa mga halimaw. Sa Battle.net bukod sa mga manlalaro, may mga halimaw din, pero ang isang pagpatay sa halimaw ay katumbas lamang ng 0.1 ng isang pagpatay sa manlalaro. Ibig sabihin kailangan mong pumatay ng 10 halimaw para mabilang ang isang pagpatay sa manlalaro.
Dahil dito, karamihan sa mga tao ay iniiwasan ang mga halimaw ng buo, lalo na sa sitwasyong ito kung saan ang mga halimaw ay mga mob tulad ng mga orc. Ang paghabol sa kanila ay talagang tanga, pero mukhang gusto ng sistema ang tanga, dahil binigyan siya nito ng bagong misyon na patayin ang lahat ng 30 orc sa Colosseum. Ang pangangaso ng mga halimaw ay tiyak na hindi epektibo, pero nakakakuha siya ng 500 achievement points bilang gantimpala, na 5 beses na mas mataas kaysa sa gantimpala na nakuha niya para sa unang pagpatay. Kung ganoon, wala nang dahilan para hindi habulin ang mga orc. Ang mga simpleng NPC na halimaw na ito ay wala namang laban sa isang tunay na orc, kaya't hindi ito magiging malaking problema para sa kanya. Dahil wala namang pumipigil sa kanya, nagpasya siyang ibuhos ang lahat sa mga di inaasahang halimaw. Sa simula, hindi makapaniwala ang mga orc na may halos hubad na tao na tumatakbo patungo sa kanila ng buong bilis, ngunit mabilis silang nakabawi at nagtipon-tipon upang subukang patayin siya. Ang unang dalawa na pinakamalapit ay naghagis ng kanilang mga palakol sa kanya sa pag-asang mapatay siya bago pa man siya makalapit, ngunit madali itong nahuli ni Jihan ang mga palakol, at pagkatapos ay ibinalik ito sa kanila, pinatay ang maraming orc sa isang iglap. Dahil dito, nagkagulo ang natitira, pero si Jihan ay abala na, tumatakbo sa gitna ng lahat at lumitaw sa gitna ng lahat. Pagkatapos, sa isang swing ng pangalawang palakol, ilang ulo ng orc ang lumipad, pero hindi pa tapos ang ating MC. 5 pa lang ang napatay niya sa mga orc, at ang natitirang 25 ay mukhang hindi masaya sa kanyang ginawa. Mas lalo pa silang naiinip na patayin siya ngayon, pero wala talaga silang laban sa kanya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa kayang abutan nila, at ang kanyang karanasan sa labanan ay halatang halata dito. May isa pang orc na sumugod gamit ang isang sibat, determinado na patayin si Jihan ng mabilis, ngunit madaling nahuli at nabasag ang kanyang sandata, na nag-iwan sa kanya na nakatayo ng naguguluhan at nalilito habang ang ating MC ay papasok upang putulin siya gamit ang kanyang palakol. Maliban na lang na biglang nabasag ang palakol niya habang sinusubukan niyang atakihin ang orc. Nagbigay iyon ng kaunting kumpiyansa sa mga orc, at iniisip nila na ngayon na nasira na ang kanyang sandata, mas madali na nilang mahaharap siya. Lahat ng orc ay nagmamadali patungo sa kanya, at binibigyan sila ni Jihan ng kredito sa kanilang pagtitiyaga, ngunit gaano man sila magsikap, siya ay labis na mahirap para sa kanila. Pinagsisipa niya ang lupa gamit ang kanyang paa, at ang shockwave lamang ay sapat na upang mabasag ang lupa. Pinapadapo ang lahat ng mga orc na tumatakbo patungo sa kanya. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at kinuha ang mga sandatang lumipad mula sa mga kamay ng mga orc habang sila'y natutulak pabalik, at sa loob ng 1 segundo, tumakbo siya sa gitna ng karamihan, pinapatay pa ang mas maraming orc sa proseso. Ang pagpatay ay nagpatuloy, at patuloy na bumabagsak ang mga orc hanggang sa isa na lang ang natira. Ang huling orc ay sobrang nagyayelo at hindi makagalaw, pero sa puntong ito ay napagtanto niya na si Jihan ay mas halimaw pa kaysa sa kanila. Nang maisip niya iyon, tinapos din siya ni Jihan, matagumpay na natapos ang misyon. Ibinigay ng sistema sa kanya ang 500 achievement points na ipinangako, at umangat din siya ng level mula sa laban. Ang pag-level up sa gitna ng laro ay hindi pangkaraniwan dahil karaniwang kinakalkula ang karanasan sa dulo ng laro, ngunit maaaring ito ay dahil nasa mababang antas pa siya. Anuman ang dahilan, gayunpaman, hindi nagrereklamo si Jihan, at sinasamantala ang pagkakataon na i-level up ang kanyang mga stats habang maaari pa. At kung may isang stat na nais niyang bigyan ng pinakamataas na prioridad, ito ay martial power. Pinagsasama ng martial power ang 3 stats, at kahit na ang ibang tao ay mag-upgrade ng isa sa mga stats na iyon ng paisa-isa, ang isang antas sa martial power ay kayang doblehin ang iyong mga kakayahan sa pinakamababa. May isa pang dahilan kung bakit espesyal ang martial power kay Jihan, at iyon ay dahil kapag umabot siya sa level 30 sa martial power, magkakaroon siya ng pagkakataong makuha ang unnamed divine arts. Kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang makuha ang walang pangalang banal na sining sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, mayroong isang fatal na kahinaan sa estadistika, at iyon ay ang katotohanan na hindi madaling pataasin ang martial power. Karaniwan, kailangan mong makakuha ng iba't ibang karanasan sa labanan at pagsasanay upang madagdagan ang martial power stat, at ang mga puntos ay maaari lamang magpataas ng pinakamataas na rate ng paglago. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa hindi malamang dahilan, talagang tumataas ang antas ng martial power. Maganda yun para sa kanya, at hindi sigurado si Jihan kung paano nangyari iyon, pero kung magpapatuloy itong tumaas ng ganito,
maaaring maging posible ang kanyang pag-asa na maging pinakamalakas. Walang oras para magpalamig siya, at ito pa rin ay isang larangan ng digmaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga stats, may isang archer na nagpapana sa kanya na madali niyang nahulaan at naiiwasan. Ang archer ay kasosyo ng isang mandirigma na may mag-agarang kagamitan, at malinaw na pinapababa nila si Jihan. Sinabi ng babae sa kanyang kapareha na tapusin na agad ang laban, at ang mga kumpiyansang ngiti sa kanilang mga mukha ay nagpapakita na iniisip nilang madali lang nilang matatalo si Jihan. Hindi kakaiba na magtulungan ang dalawang tao sa isang laban. Ang survival game na ito ay nilalayong maging PvP, ngunit walang patakaran na nagsasabing hindi maaaring magtulungan ang mga kalahok. Ang logo sa kanilang mga damit ay nagpapakita rin na sila ay kabilang sa isa sa 10 pinakamagagaling na guild sa Korea, ang Turtle Guild. Ang problema sa laban na ito ay ang pagsasama ng dalawa. Ang isang mandirigma at isang archer ay isang kombinasyon ng mga maikli at mahahabang atake. Ang katotohanan na sila ay nasa parehong koponan ay nangangahulugan din na hindi ito magiging madali para kay Jihan na asikasuhin sa anumang paraan. Isang notification ang lumabas, na nagsasabing may 60 na lang na natitirang nakaligtas, at malapit nang matapos ang tutorial. Marami ng tao ang namatay, at dahil malapit nang matapos ang tutorial, ang kailangan lang gawin ni Jihan ay iwasan ang mga atake mula sa magkapareha, at dapat ay makakaligtas siya hanggang sa dulo. Pero kung ang dalawa sa kanila ay dumating para patayin siya, mukhang madali siyang target para sa kanila. Habang sinusubukan ni Jihan na alamin kung ano ang gagawin sa dalawa, sobrang kumpiyansa nila sa kanilang sarili na nagtanong ang mandirigma sa kabalyero kung makakapananghalian siya kung papatayin niya si Jihan. Bago magsimula ang laban, tiningnan ni Jihan ang scoreboard at nakita niyang halos nasa unang pwesto na siya na may 4 na kills. Ibig sabihin, kung mapapatay niya ang dalawa, tiyak na makakamit niya ang ranggo niya. Para magsimula, inuna niya ang archer, pinatay siya habang nasa kalagitnaan pa ng panliligaw ng mandirigma. Sa kasalukuyang antas ng kanyang martial power na nasa level 6, wala silang laban sa kanya. Ang mandirigma ay nagulat na namatay ng napakadali ng kanyang kapareha, ngunit wala siyang pagkakataong maunawaan ang nangyayari nang biglang sumugod si Jihan sa likuran niya at sinaksak siya sa likod gamit ang kanyang espada. Sa kabutihang palad para sa mandirigma, ang makapal na B-rank na baluti niya ay nakapagligtas sa kanyang buhay, at iniisip niya na hindi kayang batasin ito ni Jihan gamit ang ganitong kainang armas. Pero patuloy si Jihan, ginagamit ang espada upang tusukin ang baluti ng paulit-ulit, unti-unting lumilikha ng butas sa parehong lugar sa kanyang walang tigil na mga pag-atake, hanggang ang puwang ay sapat na lamang upang maalis niya ang kabalyero. Sa ibang lugar, sa isang madilim na opisina, isang babae ang nanunood ng replay ng laban habang may hawak na tasa ng tsaa, eksaktong sa oras na pinapatay ni Jihan ang mandirigma. Ang babaeng ito ay si Lee Heian, ang pinuno ng 3 dibisyon ng kagawaran ng Human Resources sa Divergent Guild. Sa tingin niya, nakahinga siya ng maluwag na hindi tinawag si Jihan sa tabi ng kanyang bodyguard, si Lim Gyung, na nasa parehong laban ni Jihan at nakakuha ng pangalawang pwesto. Hindi masaya si Gyung na sinasabi na mas mahina siya kaysa sa iba, pero pinapayuhan pa rin siya ni Heian na subukang iwasan ang makipaglaban sa baliw na baguhan. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ni Gyung ay mangolekta ng datos. Gayunpaman, habang pinapanood ni Gyung ang video na tumatakbo sa monitor ng kanyang boss, hindi niya maiwasang mapansin na tiyak na nakita na niya si Jihan noon. Si Lim Gyung ng Divergent Guild ay kilala pangunahing dahil sa pagkakaroon ng S-rank na regalo. Siya ang mataas na potensyal na kandidato ng Divergent Guild, at ang kanyang pagganap sa Bronze League ay umabot sa inaasahan ng lahat. Dapat sanay siya ang unang rank tulad ng inaasahan ng lahat para sa kanya, at malamang na siya nga ang unang rank kung hindi dahil sa paglitaw ni Jiang Jihan. Ang scout team ng Turtle Guild ay hindi makapagpigil na sumigaw sa gulat nang mapagtanto nilang hindi lamang natalo ni Jihan ang ilan sa kanilang mga pinakamaaasahang miyembro, kundi nakakuha pa siya ng unang pwesto sa level 2 lamang nang walang tamang kagamitan o koneksyon sa anumang grupo. Nagpakita siya sa isang wife beater at sweatpants at sa hindi inaasahang paraan ay nakakuha siya ng 6 na kills nang walang anumang armas. Ang kanyang pagganap sa laban na ito ay sapat na upang magdulot ng maraming katanungan sa mga manlalaro sa buong mundo. Ang lalaki mismo ay nagpapahinga sa kanyang sala habang tinitingnan ang kanyang mga gantimpala para sa pagkuha ng unang pwesto sa Bronze League tutorial. Nakakuha siya ng 50% na karanasan at dahil dito, nakarating siya mula level 3 hanggang level 6. Ang bilis ng kanyang pag-level up ay malamang dahil sa katotohanang siya ay nasa rookie level pa, ngunit ito ay isang magandang bonus pa rin.
Wala siyang nakuha na GP na siyang pera na ginagamit ng sistema, pero nakakuha siya ng mga stat points mula sa kanyang level up na direkta niyang inilagay sa martial power. Muli, tumaas ang kanyang martial power, mula level 6 hanggang he also acquired a nickname, Tutorial Conqueror, na nagbibigay sa kanya ng karagdagang punto sa lahat ng kanyang attributes, pati na rin ng karagdagang 20% na karanasan. Ang palayaw ay nalalapat lamang sa Bronze League, pero ayos lang sa sarili nitong paraan. Sa epekto na iyon, mayroon na siyang 10 puntos sa martial power na nagiging sobrang lakas niya sa Bronze League. Ang laban para sa promosyon sa Silver League ay mangyayari kapag umabot siya sa level 25, kaya hanggang doon, kailangan lang niyang mag-focus sa patuloy na pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Iyan ay marami ng mga pagtaas sa kanyang mga stats at lakas, pero mayroon pang isang bagay na nakuha niya. Sa pag-abot sa level 5, na-unlock niya ang isang class advancement na nangangahulugang maaari na siyang pumili ng klase. Kapag pumipili ng klase, mahalaga na alam ng manlalaro kung ano ang maya-alok ng bawat klase. Mayroong 4 na pagpipilian: Warrior, Archer, Mage, at Support. Sa kanyang nakaraang buhay, pinili niya ang Warrior class, at dahil mayroon na siyang expert level na kaalaman dito, ang pagpili nito muli ay magpapadali sa kanyang buhay. Pero sa kanyang achievement store, may opsyon na bumili ng karagdagang class slot. Sa ganitong paraan, kahit na pumili siya ng ibang klase ngayon, maaari pa rin niyang idagdag ang warrior class mamaya sa pamamagitan ng pagbili nito gamit ang 10,000 achievement point. Dahil dito, hindi niya kailangang piliin ang warrior class muna, at maaari siyang subukan ang iba. Ang kanyang daliri ay nakabitin sa mga pagpipilian habang nagdedesisyon siya kung alin ang pipiliin niya, at sa huli, pumili siya ng isa. Mamaya, tinawag siya muli sa Bronze League Gangnam area para sa isa pang misyon. Ang lugar na ito ay puno ng libu-libong zombie na nagkakagulo, at ang misyon ngayon ay depensa. Ang mga zombie ay nasa ilalim ng isang kastilyo, at ang mga manlalaro ay kailangang patayin ang mga zombie at protektahan ang kristal na nasa tuktok ng mga pader ng kastilyo, habang ginagawa ang kanilang makakaya upang makaligtas laban sa mga zombie. Mayroong maraming mga tore, at magpapatuloy ang labanan hanggang sa 5 tore na lamang ang matira. Sa tuktok ng isa sa mga tore na ito ay si Lim Gai-yong, isang mandirigma ng Divergent Guild, at tinitingnan niya ang mga zombie sa ilalim ng may pagdiriin. Maaaring nasa laro sila, pero hindi nito pinapaganda ang tanawin ng mga nabubulok na bangkay. Sa likod niya, ang ibang mga manlalaro ay nag-spawn, at mukhang pamilyar sila sa mapa pati na rin sa misyon. Kilalang-kilala ni Gai-yong ang mga taong nakatapat sa kanya. Isa ay isang archer mula sa LK Group, at mayroon siyang mukhang matibay na B-grade na kagamitan. Isa pa ay isang mage, at mukhang wala siyang koneksyon sa anumang guild, pero kahanga-hanga ang kanyang kagamitan, at hindi naman siya mukhang masama para sa antas na ito. Mukhang maganda ang mga partner na ito para makatrabaho, pero ang pinakamahalagang tao sa ganitong uri ng misyon ay ang suporta. Ang misyon ng depensa ay isang pangmatagalang laban, at ang suporta ang taong nagtitiyak na makakaligtas sila sa laban na iyon. Siya ang huling tinawag, at habang nagliliwanag, nagulat si Gai-yong nang makita si Sung Ji-han na lumabas bilang suporta ng kanilang grupo. Tulad ng dati, kakaiba ang kanyang kagamitan, at nakasuot siya ng tracksuit at may dalang metal na tubo, talagang ang pinakamalakas na kagamitan na available. 20 minuto bago siya tawagin para sa misyon, nagpasya siyang pumili ng support class. Nang pinili niya ang opsyon, mismo ang sistema ang nagbigay alam sa kanya na hindi angkop sa kanya ang klase. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang support class kahit na napakasama nito para sa kanya na kailangang muling kumpirmahin ng sistema ang kanyang desisyon ay dahil ang klase ay nagbibigay sa kanya ng bagong kakayahan na tinatawag na Divine Power na na-unfill pagkatapos piliin ayon sa support class. Ang Divine Power ay isang bagay na labis niyang kailangan kung nais niyang lumago ang isa pang natatanging katangian, ngunit isa ito sa mga mas mahirap na kakayahang paunlarin. Iyon ay dahil hindi ito kasing dali ng ibang stats na mapalakas sa pamamagitan ng pagsasanay, at wala ng ibang paraan para mapataas ito kundi ang mag-invest ng karagdagang puntos dito. Ayaw gawin yun ni Gai-yong, syempre, dahil ibinubuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa kanyang martial power stat sa pag-asam na makuha ang Nameless Divine Arts ng maaga. Hindi niya kailanman sasayangin ang kanyang mahahalagang puntos sa kahit ano pa. Bakit niya pinili ang support class at nakuha ang Divine Power stat? Iyon ay dahil alam niya ang ibang paraan upang mapalakas ang Divine Power, at ito ay isang pamamaraan na hindi alam ng mga tao. Ang lihim ay nasa kanyang makintab na bagong pipe.
Ang ibang mga manlalaro ay kasing gulat din sa katotohanan na si Jihan ay kasing suporta ni Gai Young, at ang mage sa partikular ay hindi nagtatago ng kanyang pagkabigo sa mas mataas na kasuotan at kagamitan ni Jihan. Sumisigaw siya kay Jihan dahil pinili nitong hindi magkaroon ng mas magandang kagamitan at binigyang diin pa ang mahal ng kanyang sariling kagamitan kumpara dito, iniisip na ang pagkakaroon ni Jihan ng masamang kagamitan ay dahil siya ay walang kakayahan. Sinubukan ng Archer na pakalmayan ang mage bago pa siya makapagsalita ng labis na hindi naaayon, pero ayaw pakinggan ng mage ang kahit anong sasabihin niya. Tinawag niya si Jihan na marumi at sinabi pang ayaw niyang maglaro ng laro kasama ang isang napakasamang tao na malinaw na si Sirius sa kanilang koponan. Pumikit si Gai Young sa inis at tinanong ang napakabagsak na kapalaran na nagpilit sa kanya na makipaglaro sa isang troll. Gayunpaman, nagising siya mula sa kanyang pag-iisip nang marinig ang mage na sumigaw sa gulat. Si Jihan ay hinawakan ang mayabang na mage sa kwelyo ng kanyang balabal, at ang ating MC ay hawak siya sa ere na parang laruan. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang mage mula sa gilid ng tore, diretso pababa patungo sa mga gutom na zombie sa ibaba. Ang mage ay nagrereklamo buong oras na ayaw niyang makipaglaro kay Jihan, kaya't tinulungan ng ating MC na siya mismo ang mag-quit sa laro. Muling nabuhay ang mage pagkatapos mamatay, at sa sandaling muling lumitaw siya sa tuktok ng tore, humingi siya ng tawad kay Jihan at nangakong gagawin ang lahat para sa koponan. Ang lalaking lumuluhod sa paanan ng ating MC ay si Kim Gyu-hyuk, at ang dahilan ng kanyang biglang pagbabago ng pag-uugali ay ang mga disiplina ng ating MC. Kapag ang isang tao ay lumitaw sa Bronze League Defense Game, binibigyan sila ng kabuoang 3 buhay. Si Kim Gyu-hyuk, na muling nabuhay kaagad pagkatapos na walang awa na itapon mula sa gilid ng tore, ay agad na binigyan ni Jihan ng isa pang leksyon sa skydiving sa sandaling siya ay muling nabuhay. Dahil doon, isa na lang ang natitirang buhay niya, at kung mamatay siya ulit, matatanggal siya sa laro at magiging huli. Kaya't kasalukuyan siyang nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa paanan ng ating MC, umaasang hindi siya muling itatapon para maging pagkain ng mga zombie. Kailangan niyang iwasan ang pagkuha ng huling pwesto dahil kung hindi, babagsak ang kanyang level bilang parusa. Ibig sabihin din ito na lahat ng mga kasanayang binili niya gamit ang sarili niyang pera ay mawawala bilang kaparusahan. Kung ang antas ng isang gumagamit ay hindi tumutugma sa mga kinakailangan ng kasanayan, automatikong mabubura ang kasanayang iyon. Nagulat si Jihan na ang personalidad ni Gyu-hyuk ay nagbago ng napakabilis, lalo na't siya ay labis na nagtuon sa pag-atake sa kanyang nakaraang buhay sa sandaling siya ay lumitaw. Sinusubukan ni Gyu-hyuk na ipaalam ang kanyang sarili bilang isang fire mage na napakahusay laban sa mga mob ng undead, at siya rin ay level 50 na nangangahulugang napakalakas niya. Para sa ibang koponan, siya ay isang mahalagang yaman na ayaw nilang mawala, pero ang lahat ng kanyang pagyayabang ay nagpapaalala kay Gayang kung sino siya. Si Kim Gyu-hyuk ay dati nang konektado sa isa sa 10 dakilang guild sa Korea, at siya ay iginagalang ng lahat, ngunit siya ay bumagsak ng 4 na beses sa Silver Promotion Leagues, at pagkatapos noon, naglibot-libot na lang siya sa pagsisimula ng mga laban. Sa madaling salita, itinuturing siyang talunan ni Gayang. Patuloy na ipinagmamalaki ni Gyu-hyuk ang kanyang mga kakayahan at nangangako na makikipagtulungan sa kanila, ngunit sa isang kondisyon. Gusto niyang personal na humingi ng tawad si Jihan sa pagpatay sa kanya ng 2 beses. Ang Archer ay sumusuporta, at malinaw na gusto lang niyang magkaayos ang kanilang koponan. Pero sa loob, galit pa rin si Gyu-hyuk dahil pinatay siya ng 2 beses, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong tapusin ang kanyang internal revenge monologue nang muling hawakan siya ni Jihan sa kwelyo at itulak siya sa gilid ng pader ng kastilyo sa huling pagkakataon dahil sa kapal ng mukha na humingi ng tawad, kahit siya pa ang nagpasimula ng laban. At sa ganitong paraan, nawala na ang kanilang mage, na nag-iwan sa kanilang koponan na kulang ng isang tao. Patuloy na umaakyat ang mga zombie sa tore, at kebalintunaan, ang koponang pinakamalapit sa kanila ay may isa pang fire mage na mabilis na natatapos ang mga zombie sa kanilang panig. Kaya kailangan nila ng mage, at pinagsabihan ng Archer si Jihan dahil hindi siya sumubok na makipagkita sa mage sa kalagitnaan. Hindi nagpaapekto si Jihan at binuksan ang kanyang status window upang tingnan ang kanyang pinakabagong limitadong misyon. Ang quest na ito ay may kaugnay na quest, at kinakailangan niyang makuha ang unang pwesto sa 10 Towers mission at patayin ang 1,000 zombies mag-isa para sa kabuoang 4,000 achievement points. Ang pagpatay ng 1,000 zombies ay halos magiging halos satanas na mahirap gawin dahil sa kaunting oras na natitira mayroon sila, pero ayaw niyang mawala ng 3,000 puntos.
Pinapanood ni Lim Ga-young si Jihan habang sinusubukan nitong alamin kung ano ang gagawin, at hindi niya man lang itinago kung gaano siya kabahala sa kanya. Hanggang ngayon, si Jihan ay ginagawa lang ang gusto niya, at sa kabila ng kanyang kahangahangang mga katangian, isa lang siyang support class. Sa tingin ni Ga-young, wala namang dahilan para subukan niyang isama siya sa Divergent Guild. Ang Archer ay hindi kasing kalmado niya, at patuloy siyang sumisigaw kay Jihan na sa wakas ay napansin na ito. Sa wakas, sinabi niya kay Jihan na kung patuloy siyang magiging bastos, mas mabuti pang siya na lang ang lumaban mag-isa. Hindi inaasahan, natuwa si Jihan nang marinig iyon, dahil magagawa niyang patayin ang lahat ng zombies mag-isa kung papayagan siyang mag-isa nang walang tulong nila. Sinabi ni Ga-young na manatili siya sa likuran habang siya ang humaharap. Nakikita niyang talo na ang laro, pero sa kahit papaano'y nararamdaman niyang kailangan niyang tumayo bilang manlalaro, pero sinabi ni Jihan na ayos lang iyon. Plano niyang harapin ang lahat sa harapan habang nagpoprotektahan ang Archer at si Ga-young sa isa't isa. Isang zombie ang sa wakas ay nakarating sa tuktok ng tore, at ito ay isang blood zombie na iba at mas malakas kaysa sa ibang mga zombie. Ang ulo nito ay gawa sa likido, kaya hindi nila ito mapapatay gamit ang pisikal na atake. Well, kaya naman nila. Wala nang pakialam si Jihan sa mga patakaran ng laro. Tumalon ang zombie, at inihanda ni Jihan ang kanyang sibat, at sa isang malinis na palo, pinatay niya ang zombie sa pamamagitan ng pagbasag ng ulo nito. Napansin ni Ga-young mula sa mga piraso ng nagliliyab na laman ng zombie na nahuhulog sa paligid na, tiyak na may akses si Jihan sa banal na kapangyarihan. Mas maraming zombie ang papalapit sa tore, at patuloy na pinapalayas ni Jihan ang mga ito isa-isa gamit ang kanyang tungkod. Sa ngayon, nakapatay na siya ng 6 na zombie mula sa 100, at malayo pa ang lalakbayin niya. Habang mas maraming zombie ang umaakyat sa tore, patuloy na hinaharap ni Jihan ang lahat ng ito ng mag-isa. Habang pinapatay niya ang mahigit 20 zombies, nagsisimula na siyang mapagtanto na ang pinakamalaking problema niya ay ang mga blood zombies. Hindi gumagana ang mga pisikal na atake sa kanila, kaya kapag nakita niya sila, naglalabas siya ng kaunting banal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na patayin silang lahat ng sabay-sabay. Ang pananaw ng Archer kay Jihan ay ganap na nagbago, at mahirap tanggihan na ang ating MC ay talagang isang pro kahit na siya ay isang bastos. Si Ga-young naman ay labis na nagulat at hindi makapagsalita, at tanging mapapanood lamang ang laban ni Jihan ng may paghanga. Malaya niyang kinokontrol ang banal na kapangyarihan, at nakikipaglaban ng hindi ito nasasayang. Ang antas ng kanyang kontrol ay sapat na kahanga-hanga, ngunit ang pinaka-nakakabilib sa kanya ay ang kasanayan at katumpakan ni Jihan sa pag-target sa mga ulo ng zombie. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapatay si Jihan ng mahigit 200 zombies, na nagbigay daan sa kanya upang matugunan ang isang nakatagong kondisyon na tinatawag na pananampalataya ng ibang mundo. Ipinapataas nito ang kanyang banal na kapangyarihan mula sa antas 6 hanggang antas 7. Ito ang isa pa niyang paraan upang mapataas ang kanyang banal na kapangyarihan, at mukhang epektibo ito. Maaari niyang dagdagan ang kanyang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng mga banal na bagay. Noong 2010, nang unang nagsimula ang tutorial ng mundo, ang mga banal na bagay ay ipinagpalit sa mataas na presyo, dahil sinasabing naglalaman ito ng mga lihim. Ngunit pagkatapos ng 10 taon, walang anumang nalantad, at sa kalaunan, patuloy na bumaba ang kanilang halaga. Ang mga Diyos na bagay mula sa ibang mundo ay wala ring halaga, at maraming tao ang hindi man lang alam ang kanilang pag-iral. Gayunpaman, may isang tao na nakakaalam tungkol dito, at iyon ay si Sofia, ang santa ng American First. Sinabi niya sa kanya kung paano niya pinalakas ang kanyang banal na kapangyarihan gamit ang isang Diyos na bagay mula sa ibang mundo. At ang banal na kapangyarihan sa pangkalahatan ay maaaring mapalakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga banal na bagay mula sa ibang mundo. Bagaman hindi na ito gumagana pagkatapos ng tutorial, ito ang paraan na ginamit niya upang maging isang santuaryo. Hahawakan niya ang banal na bagay mula sa ibang mundo at mananalangin ng matagal. Sa kalaunan, pagkatapos ng ilang panahon ng paggawa niyon, makakakuha siya ng banal na kapangyarihan. Ang mga kondisyon na kinakailangan para sa bawat banal na bagay ay bahagyang magkakaiba, at hindi ito madaling paraan. Bukod pa rito, ang mga item ay napakababa ng demand kaya napakahirap hanapin. Dahil dito, nagawa ni Sofia na monopolyo ang lahat ng mga banal na bagay para sa kanyang sarili. Ito ay mataas na kalidad na impormasyon na walang nakakaalam, kaya tiyak na ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Ngunit sa kabila ng halaga ng impormasyong ito,
may isa pang tao na patuloy na bumibili ng mga makalangit na bagay, na nangangahulugang may isa pang manlalaro na nakakaalam ng impormasyong ito. Matapos mag-regress si Jihan, binisita niya ang silid ng kanyang kapatid sa Sword Palace Penthouse, at doon niya natagpuan ang lahat ng mga ibang daigdig ang banal na bagay na nabili. Lahat ng kanilang banal na kapangyarihan ay naubos na, kaya't lahat sila ay walang laman. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan ng isa pang manlalaro na nangangalap ng mga Diyos-Diyosan mula sa ibang mundo ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Xiang Jia. Kasama ni Yun Sejun, ang hari ng espada, si Jia, ang kanyang kapatid na babae, ay ang pinakamahusay na suporta at isang bayani ng Timog Korea. Kung paano siya namatay ay isang ganap na ibang kwento. Sa lahat ng mga makalangit na kapangyarihang iniwan niya, nakakita si Jihan ng isang bakal na poste na naging E-rank na item. Ayon sa paglalarawan ng item, ito ay partikular na perpekto para sa pagbasag ng mga bungo ng zombie. Pagkatapos gamitin ito ng matagal, ito ay naging isang F-rank na item, at wala nang gaanong natitirang banal na kapangyarihan na ma-absorb, pero matibay pa rin ito, kaya't ito ang perpektong sandata para sa pagpalo sa mga bagay. Patuloy na humahanga si Gaon sa kanyang kamangha-manghang pangangatawan at sa hindi kapani-paniwalang antas ng kanyang kontrol. Napansin ng Archer na may isa pang tore na bumagsak at nasa top 5 sila, pero sa kanyang kasab-ikan, hindi niya namamalayan ang isang zombie na palapit sa kanya. Mabilis na hinugot ni Gaon ang kanyang espada at pinatay ang zombie bago pa ito makapag-atake sa Archer. Mula sa kanyang tindig at sa paraan ng paggamit niya ng kanyang espada, agad na nakilala ni Jihan kung sino siya. Siya ay kilala bilang Plum Blossom Sword, Lim Gaon, at sikat siya bilang pansamantalang Sword King. Gayunpaman, hindi maganda ang naging wakas niya sa kanyang nakaraang buhay. Namatay siya sa kamay mismo ng dating Sword King na ngayon ay kilala bilang Ryuhei. Mukhang nakilala niya ang isang napakahalagang tao sa simula ng bagong buhay na ito. Tinawag siya ni Gaon at tinanong kung maaari ba siyang sumama sa laban. Kung magkasama silang lalaban, maaari silang umabot sa mas mataas na ranggo. Tumingin si Jihan sa kanyang status window at nakita niyang nasa ika-5 pwesto lang sila. Mahaba pa ang lalakbayin at hindi na rin gaanong natitirang oras. Kung ito ay ang espada ng bulaklak ng plum, ayos lang siya nang wala siya, pero isa sa kanyang mga misyon ay makuha ang unang pwesto sa misyong ito. Nagpasya si Jihan na iwan ang mga zombie na umaakyat sa tore sa kanya at sa Archer, at pagkatapos ay tumalon siya mula sa gilid ng tore bago pa man nila mapansin ang kanyang ginagawa. Habang siya ay nahuhulog sa lupa, pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan sa baston at ibinagsak ito sa lupa, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya na nagpalipad sa lahat ng mga zombie. Dahil sa malaking kontribusyon ni Jihan, nakamit ng kanyang koponan ang unang pwesto sa misyon at sila ang huling mga nakaligtas. Dahil dito, natapos niya ang kanyang limitadong misyon, ngunit hindi niya natapos ang kanyang kaugnay na misyon na pumatay ng 1,000 zombie mag-isa. Nagtatapos ang laro at sinimula ni Jihan ang proseso ng teleporting pabalik sa kanyang tahanan. Bago siya umalis, nilapitan siya ng kanyang mga kasamahan para batiin siya sa mahusay na trabaho. Madali niyang dinala ang mga ito at lumabas na MVP sa kabila ng lahat, at ang Archer ay labis na sabik na makipagtulungan muli sa kanya. Pero habang ang Archer ay humahanga sa ating MC, hindi mapigilan ni Gao na magulat sa napakalaking pinsalang ginawa ng kanilang support kahit na mas mababa ang level nito kaysa sa kanya. Iniisip niya na ito ay tiyak na isang uri ng bug, hindi niya maitatago kung gaano siya kagulat. Nagpasya ang Archer na mag-log out muna, iniwan siya kasama si Jihan. Kinuha niya ang pagkakataon na lapitan siya bago siya umalis at tinawag pa siya sa pangalan na ikinagulat ni Jihan. Pagkatapos ng lahat, dapat ay nagkita na sila sa puntong ito pero wala namang pakialam si Gaon. Sa potensyal at mga nagawa na ipinakita niya sa mga nakaraang misyon, alam niyang ang lalaking ito ay tiyak na kailangan nila sa Divergent Guild. Bilang miyembro ng Divergent Guild, kailangan niyang i-recruit siya kahit ano paman. Pero ngayon na nakatitig siya sa kanya, aksidente niyang nakuha ang kanyang numero sa telepono sa halip. Bigla, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay naging labis na takot nang mapagtanto niyang maraming hakbang ang kanyang nalaktawan upang makarating sa puntong ito. Tinutukso niya ang kanyang numero sa unang pag-uusap at kailangan niyang magmadali at ipaliwanag ang sarili bago pa man niya ito maunawaan ng mali. Bago pa siya makapagpahayag ng maayos, humingi ng tawad si Jihan at sinabi na hindi niya matandaan ang kanyang numero sa ngayon. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang status window at nag-log out na may mabilis na palm bago pa siya makapagsalita ng iba.
Naglaan si Gao ng sandali upang magtaka kung paano nga ba nakakalimutan ng isang tao ang kanilang sariling numero bago niya mapagtanto na malamang ay tinanggihan na siya. Sa tunay na mundo, lumalabas na talagang hindi naaalala ni Jihan ang kanyang lumang numero. Ginamit niya ang kanyang American number sa loob ng ilang panahon sa kanyang dating buhay at wala siyang oras para ma-memorize ang kanyang Korean number mula nang siya'y muling isinilang sa bagong buhay na ito. Wala siyang paraan para tanungin ang iba kung ano ang kanyang sariling numero, kaya sa ngayon ay kailangan niyang iwanan ang mga pag-iisip na iyon para sa ibang pagkakataon. Ang mas mahalagang isipin ngayon ay na siya ay na-recruit. Mukhang dahil sa lahat ng pagpapakita niya ng kay-abangan kamakailan, masyado siyang napansin. Ngayon na iniisip niya ito, marahil dapat niyang kinuha ang numero niya sa halip. Pero wala siyang balak sumali sa isang guild sa ngayon. Sa ngayon, kailangan niyang mag-focus sa pagkuha ng maraming gantimpala hanggat maaari mula sa mga misyon. Nakapagpataas siya ng kanyang antas ng 2 puntos at nakakuha pa siya ng 1,500 jeep dahil dito, pero hindi pa rin siya makabili ng kahit anong banal na bagay gamit lang ang halagang iyon. Ang mga banal na bagay na gusto niyang bilhin ay mas mura noong nakaraan kaysa sa panahon niya, pero sobra pa rin iyon para sa kanya. Sa ngayon, kailangan niyang umuwi at maghalungkat pa sa imbakan ng kanyang kapatid. Nakauwi siya at agad niyang napansin ang sapatos ng iba sa pintuan. Agad niyang napagtanto kung sino ang nasa bahay kasama niya at ang pagkabigla ay nagdulot sa kanya na mahulog ang kanyang bag. Lahat ay may mga sandaling pinagsisisihan nila sa buong buhay nila at si Jihan ay may mga katulad na pagsisisi rin. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang katotohanang hindi niya naprotektahan ang kanyang minamahal na pamangkin, si Sea, sa kanyang nakaraang buhay. Marami siyang gustong sabihin kung magkikita silang muli. Naalala niya kung gaano siya kalakas at kung sinabi pa nito sa kanya na paprotektahan siya. At ngayon, nakatayo na naman siya sa harap niya, buhay na parang walang nangyari. Sa lahat ng bagay, gusto niyang sabihin sa kanya muli na talagang namimiss niya siya. Kakatapos lang mag-18 ni Yoon Se ang ngayong taon at siya ang anak ni Yoon Se Jin at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Wala siya sa bahay nang mag-reverse siya dahil kasama siya ng isang grupo na nakatira sa Jeju, pero siya lang ang umalis ng maaga dahil sa mga halatang dahilan. Dahil siya ay ipinanganak ng nagtatrabaho ang kanyang kapatid na babae para sa kanilang kabuhayan, si Jihan ang inatas ang mag-alaga kay Sea mula pagkabata. Ngayon wala na ang kanyang ina at bigla na lang umalis ang kanyang ama papuntang Japan at nagpalit ng pangalan. Ngayon na wala na ang lahat, ang tanging pamilya na natitira sa kanila ay ang isa't isa. Ngayon, siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa biglaang desisyon ni Yoon Se Jin. Kanina, nakipag-ugnayan si Sea sa kanyang ama upang malaman kung ano ang dahilan ng biglaang pagbabago ng kanyang panig. At sinabi niya sa kanya na siya ay nahulog sa pag-ibig. Ipinahayag niya ito sa kanya ng napakakalye at kahit na siya ay naguguluhan sa tawag sa telepono kasama siya, tila napakakalmado niya sa sitwasyon. Tinanong niya siya kung ano ang gusto niyang gawin niya ngayon na nawawala na siya at tinanong pa kung itinatapon ba siya nito ng walang dahilan. At kalmado siyang sumagot na itinatapon niya siya dahil iyon ang kondisyon na ibinigay ng kanyang bagong pag-ibig. Walang kahit isang salita o palm, ibinaba niya ang tawag at tinapos ang relasyon niya sa kanyang anak sa isang iglap. Napakabastos niyan. Pero palaging alam ni Jihan na ganun siyang klase ng tao. Siya ay isang walang responsibilidad na taksil na handang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak na babae at ang buong bansa para sa kapakanan ng isang babae. Dahil dito, naiwan si Sea na walang kasama at sa ibang buhay. Nagtapos sa pagwawakas ng kanyang buhay. Tumingon si Sea at napansin niyang nabasag ang kanilang larawan ng pamilya at agad na nagmadali si Jihan upang humingi ng tawad, iniisip na kahit ano pa ang ginawa ni Yoon Se Jin, siya pa rin ang kanyang ama. Ngunit sa kanyang gulat, sinabi niya na siya ang gustong sum-iron nito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ayos lang siya at nagpakita ng matatag na mukha. Ganito palagi si Sea. Kahit na namatay ang kanyang ina o pinabayaan siya ng kanyang ama, palagi siyang may maliwanag ng ngiti at buhay habang nag-aalala pa sa kanyang tiyuhin kaysa sa kanyang sarili. Pero kahit alam niyang kaya niyang alagaan ang sarili niya, ayaw na niyang maging ganun siya. Mula ngayon, kahit na siya'y matanda na, gusto pa rin niyang alagaan at protektahan siya. Pumikit si Sea at hinayaan siyang yakapin siya. Pero naputol ang kanilang sandali nang sabihin niya na siya'y pawisan. Sa ibang bahagi ng lungsod ng Seoul, sa Gangnam-gu, sa loob ng punong tanggapan ng Divergent Guild, hindi na pinigilan pa ni Lee Ha-young ang kanyang pagtawa matapos sabihin ng kanyang bodyguard ang tungkol sa kanyang pagkikita kay Jihan.
Ang magandang si Lim Gayang ay humingi ng numero ng isang lalaki at tumanggi ito. At saka, ginamit pa niya ang napakababaw na dahilan na hindi niya raw matandaan ang kanyang numero. Ang kanyang pagtawa ay nagdulot kay Gayang na tanggapin na hindi siya kasing ganda ng iniisip ni Lee Hayang. Pero hindi iyon ang katotohanan. Hindi niya lang alam kung gaano siya talaga kasikat. Kahit ang ilang tao na kanilang nadaanan ay hindi makatiis na hindi tumitig at magbulungan tungkol sa kung gaano siya kaganda. Pumunta ang dalawa sa lounge ng kumpanya at si Lee Hayang ay nakakaramdam ng labis na pagpapahinga habang nandoon. Nandyan silang dalawa upang pag-usapan kung ano ang kanilang mga plano tungkol sa pag-recruit kay Jihan. Kailangan nilang i-recruit siya kahit ano paman. At kahit ang mga nakatataas ay pinipilit siyang makuha siya sa kanilang koponan sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hayang ang isang notification sa kanyang telepono. May nagba-broadcast ng live stream, at nalilito siya kung sino ito dahil wala namang malalaking laban na magaganap ngayon. Ang nagla-live stream ay karaniwang isang gambling streamer na sinusundan ni Hayang paminsan-minsan. Tinatawag niya itong pagsusuri ng estratehiya, pero ito ay simpleng pagsusugal lang. Pero ang nag-host ng stream ay tiyak na hindi siya ang inaasahan nila. Si Sejong Jihan at nagsimula siya ng isang impromptu na stream na tila walang anunsyo. Sa kabilang bahagi, nag-aayos ng kamera si Jihan habang nagbibigay ng payo si Seo mula sa labas ng screen. Nahihirapan si Gayang na malaman kung bakit si Jihan ay lumalabas sa isang gambling prediction stream, ngunit mas nakatuon si Hayang sa pamagat ng stream. Si Jihan ay nag-aangking kapatid babae ng Sword King. Ang mga tao na nanunood ng stream ay nalilito rin sa biglaang anunsyo, at naglipa na ang mga komento sa stream na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang estatwa sa likod niya ay ang estatwa ng kambal na espada na nagpapatunay na nasa penthouse siya ng Sword Palace. Ngayon na maayos nang nagsimula ang stream, sinabi ni Jihan kay Seo na umatras. Pagkatapos, nag-channel siya ng kapangyarihan sa kanyang paa at tumapak sa lupa, nabasag ang sahig sa ilalim niya at nagdulot ng pagkabasag ng haligi sa ilalim ng estatwa ng kambal na espada. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kamao upang basagin ang estatwa, na nagulat sa lahat ng nanunood ng stream at nagdulot ng pagdagsa ng libu-libong manunood sa stream. Ngayon na siya ay gumawa ng malaking ingay at nagdulot ng interes sa maraming tao sa stream, oras na para talagang talakayin niya ang naturalisasyon ng Sword King, Yoon Se-jin sa Japan. Ang lugar kung saan siya nag-stream ngayon ay tinatawag na BattleTube, at ito ay isang streaming system ng Battle.net at isang platform na may walang cap-oras na bahagi ng merkado. Dahil bahagi ito ng Battle.net, makakakuha rin si Jihan ng mga misyon na konektado sa BattleTube, na kinabibilangan ng pagkuha ng tiyak na bilang ng mga manunood, subscriber, at views. Dahil dito, mayroon siyang isa pang paraan upang makakuha ng achievement points sa pamamagitan ng pagpasikat sa platform, at ang pagwasak sa estatwa ng kambal na espada ay tiyak na isang paraan upang magpasikat online. Para kay Sung Jihan, wala nang mas magandang pagkakataon ngayon para makuha ang lahat ng gantimpala. Habang patuloy na damadami ang mga manunood, patuloy rin siyang nakakakuha ng mga achievement points mula sa iba't ibang milestones na kanyang nalalampasan. Samantala, naguguluhan pa rin ang mga tao na naglakas loob siyang sirain ang napakahalagang estatwa, at gaya ng inaasahan, damadami ang mga hindi gusto. Mayroon ding ilang mga komento na may parehong larawan ng profile na may itim na logo na may magkambal na espada. Ang mga taong ito ay ang pamilya ng Sword King, at sa simpleng pag-iisip pa lang sa kanila ay nanginginig na sa galit ang mata ni Jihan. Ang baliw na fanatic fan club ni Yoon Se-jin ang nagdala kay Seo sa kanyang kamatayan sa kanyang nakaraang buhay. Bagaman sila ang mga taong pinakamalaking sumusuporta sa Sword King, patuloy na lumalaki ang kanilang galit nang lumipat siya sa Japan. At sa kalaunan, ang mga damdaming iyon ay nagsimulang magtungo kay Yoon Se-jin na tanging kamag-anak na dugo, si Yoon Seo. Ang kanilang mga nakasisilaw na salita at galit ay hindi kailanman nabigo na umabot kay Seo kahit gaano pa siya kalayo tumakbo, at sa huli, nawalan siya ng buhay dahil sa kanilang mga walang saysay na gawain. Dahil kailangan nila ng masisisi at pag-alitang tao, tinarget nila ang kanyang inosenteng pamangkin, pero sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kung kailangan nila ng isang tao na pagbuhatan ng daliri, handa si Jihan na maging target na iyon. Nilinisan ni RMC ang kanyang lalamunan at sinabi sa lahat na makinig ng mabuti, pagkatapos ay sinuntok ang patuloy na bumabagsak na estatwa upang matiyak na lahat ng mata ay nakatuon pa rin sa kanya. Pagkatapos, nilinaw niya na hindi na babalik si Ido Ryuhei, ang kanilang dating hari ng espada.
Habang nagpapatuloy siya sa kanyang anunsyo, nagsisimula ng makilala siya ng mga tao mula sa kanyang mga nakaraang tagumpay, partikular ang bronze tutorial kung saan nagkaroon siya ng malaking epekto sa pagkuha ng unang pwesto sa kabila ng mga hadlang. Pero ang katotohanan na siya pa rin ay tansu ay tiyak na nakakasira sa kanyang pagkakataon na kumilos bilang isang awtoridad. Hindi pinansin ni Jihan ang kanilang pag-uusap at pagkatapos ay ipinakita ang hindi mapapabulaan ng ebidensya sa kamera, inilapit ang kanyang telepono sa mikropono upang patugtugin ang isang recording. Ang recording na ito ay mula sa isang tawag sa pagitan ni Ryuhei at Seiya matapos magpasya ang Sword King na mag-naturalize bilang Hapon. Sa tawag, malinaw na inihayag ni Ryuhei na ang dahilan kung bakit siya umaalis sa Korea ay dahil nakakita siya ng taong mahal niya. Aminado siyang umaalis siya ng bansa para sa kanya, at iniwan pa niya ang kanyang nag-iisang anak na babae ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang kondisyon na ibinigay ng kanyang bagong pag-ibig upang siya ay matanggap. Ngayon na naiparating na ang mensahe, tinapos ni Jihan ang recording. Ang mga tao ay napapabayaan sa kanilang mga salita, ngunit karamihan ay hindi kumbinsido. Sa puntong ito, parang chismis na lang ito sa kalye, at hindi konkretong ebidensya na umalis na ang kanilang Sword King. Upang lalo pang patunayan ang punto, si Seiya mismo ang humarap sa kamera upang ipagpatuloy ang anunsyo. Inanunsyo niya na sinabi ng kanyang ama na ipapasa niya ang Sword Palace sa kanya, ngunit ayaw niyang tanggapin ang mana ng isang taong tinalikuran ang kanyang bansa at pamilya. Dahil dito, plano niyang ihandog sa bansa ang Sword Palace, umaasang magiging malaking suporta ito para sa pag-unlad ng mga batang manlalaro sa Korea. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang anunsyo, umiti si Jihan habang maganda ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga plano. Kalahating oras na ang nakalipas, sinabi niya kay Seiya na gusto niyang ipamigay nila ang bahay. Tulad ng lahat ng iba, nalito siya na magmungkahi siya ng ganitong bagay. Bakit naman niya gustong ipamigay ang lahat ng meron sila? Hindi niya masabi sa kanya ang tunay na dahilan, at hindi niya alam kung kaya ba niyang lubos na kumbansihin siya kung susubukan niya. Pagkatapos ng lahat, dahil hindi naman nila binibenta ang gusali at sa halip ay basta na lang itong ibinibigay ng libre, tila talagang isang napakamadaling desisyon ito. Ngunit kailangan talagang kumbansihin ni Jihan siya na gawin ito para sa kanyang sariling kapakanan kahit ano paman. Sa kanyang nakaraang buhay, matapos sirain ni Yoon Se-jin ang Korea sa pamamagitan ng pagiging kinatawan ng Japan, ang galit ng mga Koreano ay lumaki ng labis na hindi na nila ito makontrol, kaya't kinumpiske nila ang lahat ng ari-arian ni Yoon Se-jin, kabilang ang palasyo ng espada na kanilang tinitirhan. Wala nang mapuntahan si Seiya at hindi niya nakayanan ang lahat ng panliligalig at banta mula sa pamilya ng Sword King. Sa huli ng lahat, nagpakamatay siya. Dahil aalisin din naman ang lugar na ito, mas mabuting ibigay na lang ito upang makuha ang pabor ng Korea at mapanatiling ligtas si Seiya. Para kay Seiya, isa lang siyang tamad na tiyuhin na nag-iinuman buong araw sa bahay, at tiyak na hindi niya maaring sabihin sa kanya na galing siya sa hinaharap, pero kailangan niyang makahanap ng paraan para kumbansihin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang iniisip pa rin niya kung paano niya siya mapapayag sa kanyang ideya, hindi inaasahang pumayag siya sa kanyang plano. Kailangan niyang maglaan ng sandali para siguraduhin kung talagang okay siya dito, dahil kahit sa kanya, ang biglaang hiling na ito ay walang katuturan. Ang dahilan kung bakit nagpasya siyang magtiwala sa kanya ay dahil hindi siya ganong klaseng tao na magmumungkahi ng ganitong bagay nang walang magandang dahilan. Mas mahalaga, matagal nang hindi nakita ni Seiya ang kumpiyansang bahagi na ito niya, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanyang paghatol. Dahil sa kanyang kahangahangang determinasyon, nagawa niyang gawing realidad ang sitwasyong ito. Iyon ay hindi nangangahulugang wala ng mga problema sa hinaharap. Ang pamilya ng Sword King ay patuloy na nagagalit, at partikular nilang tinatawag na sinungaling at manloloko si Jihan. Iyon mismo ang gusto niya mula sa kanila. Gusto niyang patuloy silang magbato ng mga insulto sa kanya at iwasan ang makialam kay Seiya ng tuluyan. Pero hindi pa rin ito sapat para matapos ang trabaho. Para masiguro na lahat ay perpekto, kailangan niyang magpako ng isang huling pako sa kabaong. Bumalik siya sa harap ng kamera at tinawag si Yoon Se-jin ng partikular. Sinabi niya sa kanila na ang dahilan na ibinigay ng Sword King sa pag-alis niya ay dahil sa isang babae. Pero ang totoo ay isa na siyang has-been. Si Seiya ay tanging makapanood na lamang dahil tiyak na hindi ito nakasulat sa script kanina, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga komentaryo ay nagsimulang magwala. May ilan na hindi makapaniwala na sasabihin niya ang ganitong bagay habang ang iba naman ay tanging natatawa na lamang sa kababaan ng kanyang pahayag. Patuloy na pinaprovoke ni Jihan siya,
Sinasabing ang tanging dahilan kung bakit umalis si Yoon Se-jin ay dahil alam niyang hindi siya magtatagumpay sa Korea. Kahit sina Ga-young at Haeyeon ay hindi mapigilan ang kanilang pagsigaw sa mga sinasabi niya. Pagkatapos, tinapos ni Jihan ang usapan sa pagsasabing dapat ay mag-ingat si Yoon Se-jin sa Japan dahil magkikita sila sa lalong madaling panahon at doon niya ito babagsakan. Nagtapos ang stream pagkatapos noon, at pumasok silang dalawa sa bahay upang mag-refresh. Kinaharap ni Sea ang kanyang tiyuhin sa kaguluhang nagsimula online dahil sa kanyang mga pahayag. Parehong nagagalit ang Korea at Japan dahil sa sinabi niya, pero hindi nag-aalala si Jihan. Tiniyak niya sa kanya na walang mangyayari, at dapat lang na huwag pansinin ni Se ang lahat ng publicity na dulot nito para hindi siya mag-alala ng walang dahilan. Dahil sa kanyang mga kamakailang kilos, hindi maiwasan ni Sea na mapansin na parang may kakaiba sa kanyang tiyuhin. Parang nagbago siya ng ibang tao sa isang gabi, pero hindi nakakagulat na ganito ang nararamdaman niya. Sa wakas, walang paraan na siya ay kikilos ng normal pagkatapos mamatay at bumalik sa nakaraan. Tinanong niya siya kung ang lahat ba ng nakita niya sa kanya ay isang tamad na umiinom buong araw, at sinubukan ni Sea na bawiin ang kanyang mga salita, kahit na totoo naman na ganun niya siya nakita noon. Habang nag-uusap sila, tumunog ang doorbell, at alam na ni Jihan kung sino iyon, pero hindi niya inaasahan na darating sila ng maaga. Ngayon na umabot na sa puntong ito, panahon na para magsimula siyang kumita ng pera. Sa ibang bahagi ng Tokyo, Japan, pinapanood ni Yoon Se-jin ang balita habang nakaupo siya sa tabi ng natutulog na babae sa kama. Ang balita ay nagkukwento tungkol sa mga kaganapang naganap kamakailan, at sinasabi na ang relasyon sa pagitan ng Korea at Japan ay inaasahang lalala pa dahil sa kanyang naturalisasyon sa Japan. Lalo pang lumala mula nang kumalat ang balita na ginawa niya ang lahat ng ito para sa isang babae. Ngayon, kasama si Jihan, ang bayaw ni Yoon Se-jin, na naglalabas ng mas marami pang provokasyon, tiyak na lalala pa ang sitwasyon, at ngayon ang natitira na lang ay kung paano tutugan ang Sword King. Maaaring sabihin pa ngang si Jihan ay isang representasyon ng galit ng Korea. Tumayo ang babae mula sa kama, at pinatay ni Se-jin ang broadcast, natatakot na baka naalimpungatan siya, pero siniguro niya na hindi na siya kailangang matulog. Mas nag-aalala siya para sa kanya at sa mga pagsubok na kanyang pagdadaanan sa hinaharap, pero pinigilan siya ni Ryuhei at sinabi na huwag na siyang tawaging Se-jin. Kinuha na niya ang pangalan niya, at yun ang gusto niyang tawagin mula ngayon. Ang babaeng ito, si Shizuru, ay kumakapit sa kanya at sinisiguro sa kanya na siya pa rin si Yoon Se-jin, ang number 1 na manlalaro ng Korea, at hindi nagbago ang katotohanan iyon. Ngunit may kakaibang kapangyarihan ang kanyang mga salita, at mukhang ang mga sinasabi niya sa kanya ay may mas mabigat na kakayahan kaysa sa pagiging simpleng mga salita lamang. Pagkatapos ay hinayla niya siya palapit, at naghalikan silang dalawa habang pinapaalala niya sa kanya na siya ang kanyang Yoon Se-jin. Balik sa ating bida, binuksan niya ang pinto at nasa labas ang lalaking inaasahan niya. Ang lalaking ito ay isang opisyal ng gobyerno, at mukhang medyo magkakilala na sila ni Jihan. Ang pangalan niya ay Park Yoon-sik, at siya ang manager ng departamento ng Battle.net sa South Korea. Sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos umalis ni Yoon Se-jin, tumigil na ang departamento sa pagdating, ngunit mukhang gumawa siya ng malaking ingay ngayon na hindi na nila siya matatakasan. Gayunpaman, kahit na tumigil na ang gobyerno sa pagpunta, sinikap pa rin ng lalaking ito na isaalang-alang sila at alagaan silang mabuti. Ngayon na ang lahat ay handa na at nandyan na ang lahat ng mga kalahok. Oras na para simulan ni Jihan ang pagkuha ng lahat ng mga bagay na kakailanganin niya. Umupo silang tatlo upang mag-usap, at agad na nagpunta si Yoon-sik sa usapan. Alam niya na hindi nila maibabalik ang Sword King, at alam din ito ng gobyerno, pero hindi pa nila maaring ipaalam ito sa mga mamamayan. Malapit na ang laban ng Korea laban sa Japan, at kailangan nilang maging masigla ang mga tao para doon. Nakikita ni Jihan kung saan papunta ang usapan at sinabi kay Yoon-sik na dumiretso na sa punto at huwag na magpaligoy-ligoy pa. Ang talagang gusto nila ay ibalik ni Jihan ang donasyon ng Sword Palace, dahil kung tatanggapin ng gobyerno ang kanyang donasyon, magiging opisyal na pagkilala ito na hindi na babalik ang Sword King. Nagulat si Yoon-sik na napakadali lang na natama ni Jihan ang tamang sagot, at kahit siya ay nagsimula ng maniwala na talagang naging ganap na bagong tao na si Jihan. Ang Jihan noon ay isang walang trabaho, lasenggo na adik sa sugal. Pagtakpan ang kanyang pagkabigla, kinumpirma ni Yoon-sik ang sinabi ni Jihan, ngunit sinabi niya na hindi pa nila lubos na isinusuko ang pagbabalik ng Sword King. Kaya sa halip na tuluyang ibigay ito, nais ng gobyerno na magmungkahi ng magkasanib na pamamahala.
Ibig sabihin nito ay magbabago ang pagmamayari sa ibang tao, ngunit magkakaroon pa rin sila ng magkasanib na desisyon sa mga gawain. Ito ay isang paraan upang matiyak na handa pa rin sila sa pagbabalik ng Sword King. Gusto rin ng gobyerno na magpatuloy silang manirahan sa palasyo ng Taebaek, na sa huli ay nagiging panalo para sa parehong panig. Isinilid ni Yoon Sik ang isang dokumento patungo sa kanila na naglalaman ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kasunduan, at hinikayat niya silang basahin ito at pag-isipan. Mukhang talagang pinag-isipan at pinahalagahan nila ito. Talagang ibibigay na lang sana ni Jihan ito, pero kung handa silang gawin ito, mas mabuti para sa kanila. Gayunpaman, kapalit nito, may isang pabor na nais hilingin ni Jihan. Lumipas ang panahon pagkatapos ng pangyayaring iyon, at isa na namang laban ang malapit ng magsimula.